Ito ang inyong movie recap queen at suriin natin ang isang action comedy fantasy film. Siya si Shin Rumi, ang may-ari ng isang maliit ngunit matagumpay na fried chicken restaurant sa isang tradisyonal na palengke sa Seoul. Napag-alaman sa kanyang interview na silang mag-ina ay iniwan ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Isang gabi ay isang demolition team ang dumating at puwersahang pinaalis sila Rumi. Nagtangkang lumaban ang mag-ina at dahil sa sobrang agresibo ng mga ito ay nabagok ang ulo ng ina ni Rumi. Mabilis nila itong dinala sa ospital. Nang mga oras ding yon ay isang bulalakaw ang bumagsak sa isang bundok. May kung anong enerhiya mula rito ang kumalat at humalo sa tubig mula sa mountain spring, na siya namang nainom ni Seok-heon. Siya ang ama ni Rumi, isa siyang guwardya at medyo may pagkapasaway sa trabaho. Parating masama ang tiyan nito mula nang mainom ang tubig sa bukal at sa tindi ng sakit ng tiyan ay hindi niya namalayan ang idinudulot niya sa paligid. Pag-uwi sa bahay, sa sobrang katamaran ay pilit na inabot ang lighter imbes na tumayo. Ngunit kusang pumunta ito sa kanyang kamay na pinagtaka niya. Nang biglang tumawag si Rumi upang ipaalam sa kanya na pumanaw na ang dating asawa. Sa burol ng ina ni Rumi ay dumating si Min at mga tauhan nito. Siya ang presidente ng Taesan Construction na pilit na nagpapaalis sa mga nakapwesto sa palengke upang gawin itong isang malaking shopping center para sa mga turistang insik. Sinubukan ni Min na magbayad karampatan kay Rumi, ngunit ito ay galit na tinanggihan ni Rumi at agad silang pinalayas. Nasaksihan ni Seok-heon ang problema sa pagitan ng kanyang anak at ni President Min. Nalaman ni Seok-heon ang higit pang detalye tungkol sa mga ito mula kay Kim Jong-hyun, isang abogado at kaibigan ni Rumi. Sobra itong nalungkot sa nalamang problema ng anak. At sa labis na emosyon ay biglang noon niya naalala ang nangyari sa lighter. Agad itong umuwi upang kumpirmahin ang hinala. At ayun na nga mga karikap, nagkaroon ito ng kapangyarihang telekinesis matapos uminom ng tubig mula sa bukal na tinamaan ng bulalakaw. At hindi ito makapaniwala sa nadiskubre. At Diyos ko po, ang una niyang naisip ay pagkapirahan bilang magician ang natagpuang kakayahan. Matapos mailibing ang ina ni Rumi ay pinlano ng mga kapwa nito mga tindero kung paano pipigilan si Min at ang mga tauhan nito. Agad na nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga ito at Seok-heon dahil ayaw nitong mapahamak ang anak. Ngunit pinaalis siya ni Rumi. Nag-apply si Seok-heon bilang isang magician sa isang nightclub at mabilis itong natanggap. Samantala ay inaasikaso naman nila Rumi ang kaso ng ina na malabo pa sa sabaw ng pusit dahil maimpluwensya ang kanyang kalaban. Ibinahagi ni Rumi ang masamang balita sa mga kasamahan. Sinusubukan ni Seok-heon na kumbinsihin si Rumi na sa kanya na manirahan, ngunit nasasaktan pa rin ito sa pag-abandona sa kanya noong bata pa siya. Ipinakita pa ni Seok-heon ang bagong kakayahan sa pag-asang papayag si Rumi, ngunit mas binigyang diin ng anak ang pagiging irresponsableng ama ni Seok-heon. Pumunta si Min at mga tauhan nito sa palengke. Agad na kumilos sila Rumi at habang sila ay nakabarikada, ay mabilis silang sinugod ng demolition team na daig pa ang hudlom kung umasta. Walang habas silang ginulpi ng mga ito. Dali-daling pumasok si Seok-heon, dala ng pag-aalala nito sa anak. Noon niya nadiskubre na di lang mga bagay ang kaya niyang pagalawin. Ginamit ni Seok-heon ang kakayahan upang ipagtanggol ang anak at mga kasamahan nito mula sa mga tauhan ni Min. Lubos itong ikinagulat ng lahat. Agad na natigilan si Seok-heon nang dumating ang mga pulis. Habang nagtatalo-talo sila sa police station ay iniabot ng tauhan ni Min ang ebidensya na na-record nito. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis kung kaya't ibinato nito ang sisi sa magkabilang panig at saka sila pinaalis. Habang pauwi ay masaya ang mga kasamahan ni Rumi dahil sa nangyari at inisip nilang wala na silang magiging problema habang nasa panig nila ang ama ni Rumi. Kinagabihan, ginamit ni Seok-heon ang kanyang telekinesis upang itayo ang isang malaking barikada sa paligid ng palengke na magsisilbing proteksyon sa mga lokal na negosyo. At talaga namang mapapaihik ka sa kakatawa sa pamamaraan at itsura ni Seok-heon habang kinakamada ang mga ito.
Sa labis na pagtataka ay hindi natiis ni Kim na magtanong. Ang tanging sagot ni Seok-heon ay marahil ito ay ipinagkaloob sa kanya upang kahit minsan siya ay maging isang mabuting ama. Binuksan din ni Kim ang isip ni Rumi sa pagmamahal ng ama nito sa kanya, ngunit hindi iyon ganong kadali para kay Rumi. Pero naroon pa rin ang pag-aalala nito sa ama na baka naaapektuhan ang kalusugan nito sa tuwing ginagamit ang kapangyarihan. Samantala, si Min ay nakipagtagpo kay Direktor Hong. Sa simula ay aakalain mong napaka-hospitable ng direktor hanggang sa papasukin nito ang mga tauhan niya at walang ano-ano ay ginulpi si Min. At habang binubugbog si Min, ay nire-record nito ang sarili na animoy pinipigilan ang mga ito sa ginagawa. Alam niya ang kapangyarihan ni Seok-heon at upang protektahan ang Taysan, iniutos niya kay Min na magtayo ng bagong kumpanya sa ibang pangalan at gumawa ng bagong kontrata upang gibain ang mga lokal na negosyo sa legal na paraan. Ginamit ni Direktor Hong ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng suporta mula sa pulis at gumawa ng isang diversion sa pamamagitan ng pag-aresto kay Seok-heon sa pamamagitan ng pekeng mga aligasyon. Nagawa rin nitong magbayad ng isang taong aamin sa pagpatay sa ina ni Rumi. Pagkatapos alisin si Seok-heon mula sa sitwasyon, inutusan ni Min ang mga riot police at SWAT teams na arestuhin ang mga may-ari ng tindahan at sirain ang barikada. Ngunit walang balak sila Rumi na sumuko. Nagkaharap din si Seok-heon at Director Hong sa police station. Kinumbinsi ng direktor na magtrabaho si Seok-heon para sa Taysan at kung hindi ay sinabi ritong kayang-kaya nilang sirain di lang ang kanyang buhay kundi pati ang buhay ng anak. Minaliit pa nito si Seok-heon bago tuluyang umalis. Samantala, patuloy na nakikipaglaban ang mga malilit na negosyante ngunit wala silang magawa sa puwersa ng mga pulis at demolition team. Tumakas si Rumi at ang mga may-ari ng tindahan patungo sa isang malapit na gusali at nagpasyang umakyat sa rooftop. Matapos makita ang sitwasyon sa balita, ay di na napigilan ni Seok-heon ang sarili dahil sa labis na pag-aalala sa anak. Ginamit nito ang kapangyarihan upang tumakas mula sa kanyang selda. Binigyan muna nito ng patikim si Direktor Hong saka tuluyang lumipad. Hindi niya pa ito lubos na kontrolado ng ngunit dahil sa pagmamahal sa anak ay pinilit niya ito. Samantala ay hinabol ng mga pulis ang mga tumakas na mga negosyante at waribang wala ng pakialam ang mga ito sa kalitasan ng mga nagpoprotesta. Pilit na kinontrol ni Seok-heon ang katawan habang lumilipad at sakto ang dating nito nang mapabitaw ang lalaki sa pinagkakapitan. Dinala niya ito sa isang ligtas na gusali at itinuro nito sa kanya ang kinaroroonan ni Rumi. Agad itong tumalima ngunit bumangga sa isang container kung saan nakasakay ang ibang mga pulis. Napunta siya sa isang palapag kung saan napalaban naman siya sa isa pang grupo ng mga ito. Nang mga oras ding yon ay nadampot naman si Rumi ng mga pulis na nasa container at walang awa namang pinagpapalo ang mga kasamahan nito. Matapos na malipol ang mga kalaban ay pumunta na si Seok-heon sa rooftop at pinatakas ang mga kasamahan ni Rumi habang siya naman ang pinagpapalo ng mga pulis. At natural, di uubra sa kanya ang mga ito. Si Kim naman ay tumulong din sa pagtakas ng mga negosyante. Sa kasamang palad, nagkaaberya ang krane at nalagay sa alanganin ang buhay ng mga nakasakay dito. Ngunit ganun pa man ay nanggibabaw pa din ang pagkamatulungin ni Rumi. Dali-dali ding kinontrol ni Seok-heon ang container upang iligtas ang mga nakasakay, lalo na si Rumi. Ngunit nang madulas ang nakasangkal na paa ay nawala sa kontrol si Seok-heon, dahilan upang tuluyang mahulog ang anak na si Rumi. Pero mabilis na kumilos si Seok-heon, iniligtas nito ang anak bago tuluyang bumagsak. Madamdaming tagpo ang sumunod na naganap sa pagitan ng mag-ama. Iniwan niya si Rumi sa pangangalaga ng mga nakatakas na may-ari ng tindahan. Noon makikita na bagamat may galit ay di nawawala ang pagmamahal ni Rumi sa ama. Pumunta si Seok-heon sa kinaroroonan ni Min. Binigyan niya muna ito ng isang lumalagapak na suntok bago tuluyang isinuko ang sarili sa mga pulis. Isinakripisyo nito ang sarili upang matapos na ang kaguluhan at masiguro ang kaligtasan ng kanyang anak.
Makalipas ang 4 na taon, pinalaya si Seok Heon mula sa bilangguan at sinundo siya ni Kim Jong Hyun. Ibinalita ni Kim kay Seok Heon na ikakasal na sila ni Rumi. Bumisita sila sa lugar kung saan dating matatagpuan ang kainan ni Rumi na ngayon ay lupa na walang nakatayo ni Isa. Ipinaliwanag ni Kim na ang proyekto ng Taesan ay hindi rin naging matagumpay bandang huli kung kaya't naantala ang construction. Dumating sila sa bagong restaurant ni Rumi at gaya ng dati ay naging matagumpay pa rin ito. Masaya ang mga naging kaibigan nito nang makita siyang muli. At muli silang nagkita ng kanyang anak at inakala nito na galit pa rin ito sa kanya. Nang bigla siyang sigawan ni Rumi at sabihing tumulong sa pag-assist sa mga customer kesa nakatayo lang siya roon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mag-serve sa mga customer na ikinatuwa ng lahat. Sa huli ay pinakita na ang bagong pangalan ng negosyo ni Rumi ay Superpower Chicken at obviously ang inspirasyon niya rito ay walang iba kundi ang ama niyang si Seok Heon. Gaano man kabigat ang mga pagsubok na namamagitan sa anak at magulang, gaano man kalaki ang puot at galit na ating nararamdaman, sa huli ay mananaig pa din ang pagmamahalan kung bibigyang daan natin sa isa't isa ang kapatawaran. Hanggang sa muli mga karikap!